Yan mga kababayan, nandito na naman tayo sa isang barangay na napuntahan natin dito sa Andap, Pangasinan, na kung saan titignan natin yung mga kababayan natin dito kung anong nangyari sa kanilang bahay. Dahil kadalasan dito, kalimitan mga kababayan, light material lang yung kanilang bahay, tapos nasa bungad sila ng dagat. Yung titignan mga kababayan, pinasok na sila ng buhangin, putik sa kanilang tahanan. Yung iba naman natanggalan ng dingding. Lalo na mga kababayan, yung napuntahan naming barangay bago kami nagpunta rito, ay may mga natanggal pa yung bubong nila. So nakakaawa po yung mga kababayan natin dito. Kaya nandito ang team in behalf of Daddy Frankie para makapag-abot man lang ng konting tulong sa abot ng makakaya po natin. Kasi kung titignan nyo po mga kababayan, ganito po yung sinapit nila dahil dito ang dinaanan ng bagyong si Owan. Madaling araw po yun, 2 to 4 ng linggo, magdidilat ng Lunes. So walang tulugan, hindi po natulog ang buong team dahil inaano rin namin yung seguridad namin, kaya nakitulong kami sa isang kasama namin sa team, si Sam Motovlog. Kaya ito, umaga nag-ikot po tayo sa mga kababayan natin dito sa Andap, Pangasinan para makapag-abot man lang ng konting tulong sa kanila. Kasi titignan nyo mga kababayan talaga, grabe ang hagupit ng bagyong ito na si Owan. Pasalamat po tayo at wala naman tayong nakita na may nasaktan na disgrasya sa pagdaan ng bagyo. Kasi mga kababayan, uuwi sana kami noon sa sobrang lakas ng hangin. Minabuti na lang ng buong team at saka gustuhan ni Daddy Frankie na sa motovlog na lang kami matulog. Dahil napakadelikado po noon nung plano naming umuwi dahil sa lakas ng hangin, pumapaling po yung sasakyan sa lakas po talaga. Kaya nagpalipas po kami ng gabi dito sa Andap, Pangasinan. At salamat din kay Sam dahil pinatuloy kami sa kanyang bahay. Kaya ito, nag-ikot ang buong team para yun nga, makatulong tayo kahit papano sa kanila. Itong napuntahan natin, grabe din yung sinapit po nila kababayan. Alam nyo naman mga kababayan, pag may mga gantong sakuna, napakahirap bumangon pag maraming napinsala, lalo na sa ating sinisilungan sa ating bahay. Kaya sa mga hindi nadaanan ng bagyo, mag-ingat pa rin tayo mga kababayan, para syempre hindi po natin alam kung ano yung posibilidad na mangyari sa araw-araw. Kaya lagi po nating sinasabi, magdasal lang po tayo, pakaligtasan po natin. Kaya ito po, nag-ikot po kami, nandiyan yung ibang team, nandiyan si Daddy Frankie sa bahay ng tinutulungan, at hindi lang isa, dalawa yung tutulungan natin dito. Kasi alam nyo naman, lahat sila dito apektado ng bagyo. Kaya ito lang yung natin mga kababayan, update natin dito sa Andap, Pangasinan, kung ano yung sinapit ng mga kababayan natin dito. Talagang maawa ka din naman talaga sa kalagayan nila ngayon. Lalong-lalo na yung hanap buhay ng iba po dito ay umaasa lang po sa pangingisda. Paano nga po sila mangisda ngayon dahil inaayos po nila ang kanilang tahanan para may masilungan sila. Naglilinis sila dahil yun nga, pumasok yung mga buhangin dahil nung dumaan daw yung bagyo dito mga kababayan, pumasok yung mga buhangin tsaka putik. So nagpala-pala sila dito para linisin yung kanilang tahanan. Kaya ito, nag-iikot-ikot tayo sa barangay na ito para kumustahin sila. At syempre, sa awa ng Diyos naman mga kababayan, wala naman tayong na-encounter dito na disgrasya sa mga kababayan natin. Kaya mag-ingat po tayo palagi, lalong-lalo na po yung mga dinaanan ng bagyong si Owan. Ganun talaga mga kababayan, di natin alam kung ano yung nangyayari sa araw-araw. Although may update naman ng Weather Pag-asa na may darating na bagyo, pero hindi po natin inaasahan na ganito kalakas yung hagupit ng bagyong ito. Ito, after natin na maghapon, uuwi na rin siguro tayo, pero hindi pa rin natin masabi para makatulong naman sa ibang lugar.
Kasi hindi lang po dito sa bayan ng Anda ang sumapit ng ganitong hagupit ng bagyo. Kahit sa sarili po namin bayan, napakalakas daw ng hangin doon. Kaya titingnan din namin yung aming lugar, kung kumusta nga yung mga iniwan namin pamilya namin doon. Ano ba yung lagay nila sa araw na ito.